Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 831, Kamalayan. Nang malapit nang maabot ng kanyang espada ang target nito, nagpa siya si Lin Feng na huwag umatake. Dahan-dahan siyang lumipad pababa sa lupa kung saan naroon ang silhouette na naliligo sa mga ilaw ni Buddha. Ang Buddha ay hindi nagulat sa kanyang sinabi. Dapat kang sumuko, ang bato ng demonyong selyo ay napakalakas. Panatilihin ang iyong lakas para sa panganib na nakatago sa bawat sulok dito. Taos puso akong umaasa na makakalabas ka rito ng ligtas. Sa tingin mo ba talaga iyon ang ibig sabihin? Tanong ni Lin Feng habang nakatingin sa bato. Siyempre. Sabi ng silhouette na tumango. Okay, dahil yun ang gusto mo aalis na ako. Sabi ni Lin Feng habang kamakaway kay Buddha. Saka siya tumalikod at nagsimulang umalis. Teka, teka. Sigaw ng Buddha matapos tumakbo si Lin Feng ng 1,000 metro ang layo. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa makapangyarihang Buddha na iyon. Pagkatapos, nagtanong si Lin Feng. May gusto ka bang pag-usapan? Ang Death Valley ay isang napakadelikadong lugar. Madaling pumasok pero mahirap umalis. Matagal na akong inapi dito at wala pa akong nakilala na nakaalis ng buhay sa Death Valley. Ang katotohanan na nakarating ka dito at natagpuan mo na ako ay isang himala. Kung aalis ka, hindi titigil ang mga kakilakilabot sa Death Valley. Dapat mong subukan at basagin muli ang selyo. Kung sisirain mo ito, mawawala ang Death Valley. Kung talagang hindi mo kaya, pagkatapos ay tuturuan kita ng isang napakalakas na kasanayan na dapat magbigay daan sa iyo na masira ito. Sabi ng Buddha sa maringal na paraan, naliligo pa rin sa mga ilaw ni Buddha. Salamat sa mabuting hangarin mo pero kailangan kong tumanggi. Kahit na ako ay isang ordinaryong tao at ang aking kapangyarihan ay hindi may kukumpara sa iyo, hindi ko sasabihin na hindi ako makakaalis sa Death Valley. Paulo. Mukhang may tiwala si Lin Feng sa sarili. Ang mga mata ng Buddha ay kumislap ng ilang segundo, ngunit pagkatapos ay muli siyang naging normal. Pumunta ka lang dito para bawiin ang mga kayamanan mo tapos ngayon aalis ka na. Hindi magiging napakabait na mag-iwan ng isang tao sa pagkabalisa, ngayon na ba, medyo malamig ang tunog ng Buddha. Ang mga salitang iyon ba ay ibubuga ng isang Buddha? Malamig na nakangiti si Lin Feng ngayon. Tinitigan ng kausap si Lin Feng bago sinabing. Paano mo napansin? Mukhang masyadong naiinip ka. Sinabi mo na ang mga Buddha ay maaaring magsanay ng paglilinang kahit saan at walang pakialam kung nasaan sila. Sinabi mo na ang pag-upo ng naka-crossleg dito ay isang pagkakataon para sa iyo na magdala ng kapayapaan sa lahat ng nagdurusa na kaluluwa at para sa iyo na patuloy na malampasan ang iyong sarili. Nang sinubukan kong basagin ang bato ng selyo, tila nakalimutan mo ang mga salitang iyon at naging naiinip, kaya sinasalungat ang iyong sarili. Walang ibig sabihin iyon. Kalmadong sabi nung taong yun. Siguro tama ka, pero nagpapatunay pa rin na naip ka. Kaya naman, may nakikita at naririnig akong kadiliman sa iyo. Ang mga Buddha ay maaaring maka-impluwensya sa kalooban, maaari nila akong himukin na maging katulad nila at makinig sa kanila. Pinagkakatiwalaan ko sila. Kung ang iyong boses ay hindi naglalaman ng ayota ng kadiliman, magtitiwala ako sa iyo ngayon ngunit ang mga kakaibang elementong iyon ay naka-impluwensya sa aking determinasyon at ginawa akong pagdudahan ng iyong mga intensyon. At the moment when I attacked the stone, you actually looked so greedy. Noon malinaw na ipinakita mo ang iyong tunay na kulay. Huminto si Lin Feng sa pagsasalita ng ilang segundo bago idinagdag. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit napakadalisay ng iyong Buddha Chi, masasabi kong hindi ka nagpapanggap. Kung isasaalang-alang ang katotohanan na nagawa mo maabot ang ganoong kataas na antas ng paglilinang bilang isang Buddhist cultivator, walang saysay ang mga madilim na elementong iyon. Malinaw na naramdaman ni Lin Feng ang Buddha Chi ng kanyang kausap at ito ay ganap na dalisay. Ang mukha ng Buddha ay mukhang mapang-akit, ang kanyang boses ay tila banayad at dalisay. Sa kabutihang palad ay malakas ang determinasyon ni Lin Feng at hindi niya sinunod ang Buddha. Kawili-wili, kawili-wili. Sabi ng Buddha habang nakangiti sa kakaibang paraan. Hindi na siya kalmado at hiwalay gaya ng dati. Ang mga ilaw ng Buddha ay nawala at ang silweta ng Buddha ay naging malabo. Ang kanyang silhouette ay kumikislap, minsan mukha siyang Buddha at minsan parang demonyo. Ang mga ilaw at kadiliman ng gininto ang Buddha ay patuloy na nagpapalitan tulad ng pagkutitap ng apoy ng kandila. Sa wakas, lumitaw ang isang nakakatakot na demonyong si Chi. Kahit na ito ay inapi ng bato ng demonyong selyo, hindi pa rin ito kapani-paniwala. Isang nakakatakot at walang hangganang Chi ang nagninangas. Demonyo, demonyo talaga. Pinaikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata habang nakatitig sa silhouette sa kanyang harapan. Dahil nalaman mo ang sikreto ko, hindi ko na kailangan pang magpatalo. Atakihin ang bato at gawin ang sinabi ko, basagin ang selyo. Sabi ng demonyo sa malalim at malakas na boses. Kahit na ang kanyang kapangyarihan ay inapi, siya ay napakalakas pa rin at hinahamak ang karamihan sa mga ordinaryong cultivator. Sa tingin mo gagawin ko, sabi ni Lin Feng habang malamig na nakangiti. Kung hindi mo gagawin, sasalakayin ka. Sa isang iglap, isang nakakatakot na itim na liwanag ang bumungad sa kalangitan at tumutok sa ulo ni Lin Feng. Hinubad ni Lin Feng ang kanyang espada habang kumakalat sa hangin ang mga dumadagandong na tunog. Gayunpaman, ang kanyang espada ay hindi makatusok sa itim na liwanag.
Ang itim na liwanag ay mukhang isang espada na ginawa mula sa layunin, ngunit agad itong tumagos sa ulo ni Linfang at tumagos sa kanyang utak. Parang sisabog ang ulo ni Linfang. Naglabas siya ng 1,000,000 sirang kaluluwa at ginawa silang 1,000,000 hindi masisirang espada. Boom boom boom. Ang mga tunog ng pagsabog ay umalangaw sa utak ni Linfang. Masyadong malakas ang kalaban niya, anong intensyon ng itim na ilaw na iyon? Sa kabutihang palad, si Linfang ay nagkaroon ng kanyang Broken Soul technique na nakapagpanatili ng defensive. Galit na nakatingin ang demonyo kay Linfang. Nakaramdam ng hiya. Ang kanyang layunin, sa pamamagitan ng pagpuntirya sa ulo ni Linfang ay sa simula ay kontrolin ang katawan ni Linfang, ngunit siya ay nabigo. Krr. Krr. Ang mga itim na ilaw ay nilalamon na ngayon ang kamalayan ni Linfang. Paano siya mabibigyan ni Linfang ng pagkakataong ito? Agad niyang pinaikot ang lakas ng Heruka at ng Buddha. Ang kanyang napakaraming sirang kaluluwa ay naglalabas ng sipol na parang 1,000,000 matalas na espada. Boom 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 boom. Ang kanyang nakakatakot na pag-atake ay nagpatuloy sa pag-atake kay Linfang na pakiramdam niya ay paralisado na siya. Kung ito ay ibang tao, isang taong walang nakakatakot na layunin at makapangyarihang kaluluwa, sila ay namatay. Siyempre, kung wala pa ang batong Demon Seal, namatay na si Linfang. Sa isang kisap mata, maaaring kontrolin ng demonyo si Linfang, nang hindi gumagalaw ni isang daliri. Napakagaling. Titingnan ko kung hanggang kailan mo kayang labanan. Sabi ng demonyo habang malamig na umuungol. Patuloy na kumakalat sa hangin ang mga dagandong. Ang demonyong espada ni Linfang ay nagsimulang nanginginig ng marahas nang lumitaw ang isang nakakatakot na enerhiya ng demonyo. Nakatingin lang si Linfang habang ang kanyang kamalayan ay nilalamon ng demonyong espada. Nagiging demonyo na naman siya. Krr. Ang espadang Chi ay sumugod sa kalangitan. Hindi na hawakan ni Linfang ang kanyang espada, ang kanyang kayamanan at ngayon ay kukunin na ito ng kanyang kalaban. Kaya narito ang aking espada dahil sa iyo. Isip ni Linfang. Hindi niya talaga makontrol ang espada dahil napakalakas pa nito. E ano ngayon? Ipahiram mo sa akin ang iyong espada. Malamig na sabi ng demonyo. Ang kanyang mga demonyong enerhiya ay umiikot sa kapaligiran. Ang demonyong espada pagkatapos ay bumangon sa hangin at nagsimulang gumalaw patungo sa bato ng demonyong selyo. Asar. Galit na galit si Linfang habang siya ay tumalon sa hangin habang hawak ang sarili niyang bato ng demonyong selyo. Boom. Ang bato ng demonyong selyo ay inapi ang demonyong espada na agad na bumalik sa kanya. Tumalon si Linfang sa harap ng bato. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 832, Tatlong buhay na emperador. Hindi ganoon kalakas. Isip ni Linfang, naramdaman ang lakas ng demonyong espada habang tinataka ng mga lakas nito. Kahit na kayang kontrolin ng demonyo ang espada sa kanyang kamalayan, ang bato ng selyo ay pinipigilan ng kanyang buong lakas. Mukhang hindi mo magagawang sirain ang selyo ng mag-isa. Sabi ni Linfang. Ang bato ng selyo ay napakalakas at ang isang maliit na piraso ng batong iyon ay sapat na upang kontrolin ang espada ng demonyo. Siguro pwede na tayong gumawa ng deal. Walang ganang sabi ng demonyo. Tumiti si Linfang at sinabi. Una, ibalik mo sa akin ang aking evil sword. Okay, walang problema dahil hindi ko kailangan. Mahinahong sabi ng demonyo. Hinawakan ni Linfang ang espada, at sinaksak ito pabalik sa kanyang katawan, tinatakan muli ng bato. Kung hindi lumabas ang espada, hindi ito makukuha ng demonyo. Bumalik si Linfang sa lupa at hinarap ang demonyo. Kahit na ang kanyang lakas ay hinapi, nararamdaman pa rin ni Linfang ang ilan dito. Kung napalaya ang demonyo, malamang na mawawasak niya ang mundo. Magpalat tayo. Sabi ng demonyo. Anong gusto mong palitan? Tanong pabalik ni Linfang. Pinag-aralan mo ang Broken Soul skill na bahagi ng karunungan mula sa tatlong buhay. Maaari kong ituro sa iyo ang tunay na tatlong buhay na kasanayan kung tutulungan mo akong masira ang bato. Sabi ng demonyo. Ang alok ay parang napaka-tempting. The third skill. Nakakagulat na alam ng demonyo ang tungkol sa three-live skill. Sa bulwagan ng Jade Emperor pabalik sa misteryosong mundo, pinag-aralan ni Linfang ang Three Lives Emperor at ang lakas ng Heruka ay nagsimulang umikot sa kanyang katawan. May kaugnayan kaya ang lakas ng Heruka sa Three Lives skill. Sino ka? Bakit mo alam ang tungkol sa tatlong kasanayan sa buhay? Si Linfang ay hindi lubos na nagtitiwala sa demon. Hehe. Wahahaha. Nagsimulang tumawa ang demonyo. Ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng isang infinity ng demonyong chi. Kumakalat ang mga dagandong kung saan-saan at nagsimulang magkawatak-watak ang lupa. Tila babagsak ang lahat. Ang dambuhalang bundok ng demonyong selyo ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang ilang mga bitak ay nagsimulang lumitaw dito dahil ito ay talagang mukhang ito ay masisira. Break. Galit na sigaw ng demonyo. Dumadagandong ang mga ingay at pagsabog. Mabilis na tumakbo pabalik si Linfang habang nanunood. Gayunpaman, sa huling sandali, ang salitang seal sa bundok ay nagsimulang magpalabas ng nakakasilaw na mga ilaw at naglabas ito ng mapang-ipang mga enerhiya na pumapalibot sa demonyo. Hindi niya nagawang basagin ang bato sa kabila ng puntong iyon, ang mga nasira ay mabilis na nag-ayos ng sarili ngayon. Nakakatakot, isip ni Linfang. Tila kahit na ang Great Sage Equal of Heaven ay hindi magagawang sirain ang bundok na iyon. Nagtataka ako kung sino ang gumawa ng batong iyon. Nakita mo, muntik ko nang masira.
Tinanong mo ako kung saan ko natutunan ang Three Lives Skill, sasabihin ko sa iyo, si Wuming the Three Lives Emperor ang nagturo nito sa akin. Mahinang sabi ng demonyo. Ang lakas ng Heruka ay umiikot sa paligid niya, isa siyang kalahating Buddha at kalahating demonyo. Tumiti si Linfang at sinabi, aalis na ako, Paolo. Pagkatapos noon, tumalikod si Linfang at nagsimulang umalis. Teka, hindi pa ako tapos magsalita. Sigaw ng demonyo. Mukhang marami ka nang alam sa Three Lives Skill, siguro alam mo na ang husay ng Three Lives Emperor. Ang isang buhay ay nagiging tatlo. Ang katawan ay maaaring maging isang Buddha, isang demonyo at isang cultivator. Lahat ng tatlo sa isang katawan. Ako ang demonyo ng tatlong buhay na kasanayan kaya lubos akong pamilyar sa kasanayan. Ang demonyo ng tatlong buhay na kasanayan. Huminto si Linfang at dahan-daang lumingon. Hindi naman siguro siya nagsaling. Dahil maaari siyang makibahagi sa katawan ng Buddha, natutunan niya kung paano gamitin ang kadalisayan ng Buddha at maaaring gumamit ng tunay na layunin ng Buddha. Ang tunay na tatlong buhay na kapangyarihan ng demonyo ay nagwakas dito na ang kanyang mga kapangyarihan ay seliado. Ang tatlong kasanayan sa buhay ay hindi ka panipaniwala. Pinag-aralan mo ang Broken Soul Skill kaya dapat naramdaman mo kung gaano ito kahanga-hanga. Isipin mo, kung isagawa mo ang tatlong kasanayan sa buhay magkakaroon ka ng tatlong katawan. Ikaw ay hindi masisira. Ngayon, dahil palalayain mo ako, ituturo ko ito sa iyo at balang araw ay magiging isang emperador ka. Ang alok ng demonyo ay parang napakatukso, ngunit si Linfang ay umungol at kinagat ang kanyang mga labi, huwag mo akong subukang tuksuhin sa iyong masamang layunin, kung hindi ay aalis ako. Kehe, walang problema. Siya nga pala, isipin mo, medyo hindi ka masyadong malakas sa ngayon at may pagkakataon kang makuha ang Three Lives Emperor Skill Book, bakit nag-aalangan ka pa? Ang mga mata ni Linfang ay kumikinang. Kailangan niyang itanong, kailangan pa nating magkasundo kung paano tayo makikipag-ayos. Kung palayain mo na kita, malamang papatayin mo ako. Kung bibigyan mo muna ako ng libro, baka umalis ako nang hindi kita palalayain. Ano ang dapat nating gawin? Ako ang demonyo ng tatlong emperador, wala akong pakialam sa buhay mo dahil insekto ka lang sa akin. Bakit ako mag-aalaga? Kung palayain mo ako, hindi lamang ako magtuturo sa iyo ng tatlong kasanayan sa buhay kundi pati na rin ang iba pang mga kasanayan upang ipahayag ang aking pasasalamat. Hindi ako naniniwala sa iyo. Sabi ni Linfang habang umiiling. Paano siya magtitiwala sa isang demonyo? Minsan mo akong niloko ng iyong Buddha Chi. Pagkatapos ay sinubukan mong dumihan ang aking layunin, bakit ako magtitiwala sa iyo? Kung pakakawalan kita, simple lang ang pagpatay sa akin. Gaya nga ng sabi mo, insekto ako sa paningin mo. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Kaya kahit naibigay ko muna sa iyo ang libro, hindi ka pa rin ba magtitiwala sa akin noon? Tanong ng demonyo. Sa palagay ko walang mga solusyon. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Kaya dapat magtiwala ka sa akin. Galit na sigaw ng demonyo. Sige, magtiwala ka rin sa akin at ibigay mo muna sa akin ang libro. Determinadong sabi ni Linfang. Nakakainis ka talaga. Okay, bibigyan kita ng libro pero 1/3 lang ng skill ang ituturo ko sa'yo. Kung masaya ka dito ituturo ko sa iyo ang buong kasanayan. Mukhang masaya ang demonyo na parang may tinatago pa. Sumasang-ayon ako. Si Linfang ay nasa sabik ngayon. Ang tatlong kasanayan sa buhay ay hindi ka panipaniwalang makapangyarihan. Naglalaman ito ng napakaraming misteryo. Kailangan kong ipasok ang iyong kamalayan upang ituro sa iyo ang kasanayan at yukit ito sa iyong mga alaala. Sabi ng demonyo. Ang demonyo ay napakalakas, kaya niyang gamitin ang sarili niyang kamalayan na parang espada at pumatay ng mga tao nang hindi nakikita. Ang pagpapasok sa kanyang utak ay lubhang mapanganib. Kung gusto niya, maaari niyang kontrolin kaagad ang katawan ni Linfang at nakawin ito. Pag-isipan mong mabuti, ang Three Lives Skill ay napakalakas. Hindi ko mailarawan kung gaano ito kalakas sa mga salita. Patuloy na tinutukso ng demonyo si Linfang nang makita niyang nag-aalangan siya. Hindi naman siya mukhang naiinip, nanatili siyang kalmado ngayon. Sigurado siya na hindi palalampasan ni Linfang ang ganoong pagkakataon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 833, napakaraming kahilingan. Hindi kaagad tumugon si Linfang, sa halip ay bahagyang kumunat ang noo niya. Hindi alam ni Linfang kung gaano kalakas ang demonyo. Marahil ay nagtago siya ng ilang mga kasanayan at magagawa niyang patayin si Linfang sa isang pag-atake. Nag-aalangan si Linfang ngunit kung totoo ang sinasabi ng demonyo, pagsisisihan ito ni Linfang sa buong buhay niya. Ang demonyo ay hindi mukhang naiinip at hindi naglalagay ng pressure kay Linfang. Binibigyan niya siya ng oras para pag-isipan iyon. Kapag ang isang cultivator ay pumasok sa layer ng Tianqi, kinokontrol nila ang kanilang sariling kaluluwa. Bukod sa mas malakas na kaluluwa, maaari rin nilang salakayin ang kamalayan ng iba at magkakaroon ng mas mahusay na depensa, tama ba? Tanong ni Linfang. Ang demonyo ay tumanggo at sinabi. Sa katunayan, ang mga cultivator sa antas ng Tian ay maaaring magsama-sama sa langit at lupa. Ang isang banal na kapangyarihan ay sama-sama sa kanilang kaluluwa at ang kanilang kamalayan ay nagiging makajos. Sa makajos na kamalayan na iyon, nagiging mas madali ang pagpatay. Ang isang pag-iisip ay sapat na upang patayin ang iyong mga kaaway.
Dapat na maunawaan ng makadiyos na kamalayan upang maging makapangyarihan, ang isa ay dapat ding magkaroon ng makapangyarihang mga kasanayan sa opensiba at depensa, lalo na ang mga kasanayan sa antas ng Tian. Tama ba ako? Tanong ni Linfang. Nakatagpo siya ng maraming Tian level cultivator ngunit kahit na mataas ang kanilang cultivation level, wala sa kanila ang may makadiyos na kamalayan. Hindi dahil sa ayaw nila, dahil hindi nila alam kung paano gamitin ang gayong mga kapangyarihan. Tama, sabi ng demonyo na tumatango. Ang makadiyos na kamalayan ay nagbigay daan sa mga cultivator na pumatay sa mas mabangis na paraan. Kung gusto mong pumasok sa aking isipan, kailangan mong intindihin ang mga bagay na iyon. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Mahinahong sabi ni Linfang. Tumiti ang demonyo at sinabi, napakatalino mo, napansin mo na inaatake kita ng aking kamalayan kaya ngayon gusto mong matutunan kung paano gawin iyon. Kung matututo kang umatake ng may kamalayan, kasama ng iyong napakalakas na kaluluwa, ang karaniwang mga cultivator sa antas ng Tian ay mahihirapang makipaglaban sa iyo. Sana matuturuan mo ako niyan. Sabi ni Linfang, yumuko sa harap ng demonyo. Gusto ni Linfang na maging mas makapangyarihan. Nasa harapan niya ang tatlong buhay na demonyo ng emperador, sayang ang hindi na pagkakataong matuto mula sa kanya. Sige, ituturo ko rin sa iyo ang makadiyos na kasanayan sa kamalayan, ngunit tulad ng dati, kailangan kong tumagos sa iyo upang ituro ito sa iyo. Nanatiling walang pakialam ang demonyo. Para kay Linfang, ang ganoong kasanayan ay hindi mabibili ngunit para sa demonyo, ang mga kasanayang iyon ay walang saysay. Wala siyang pakialam na ituro ang mga kasanayang iyon kay Linfang. Ang pag-aaral ng makadiyos na kamalayan at ang tatlong buhay na mga kasanayan ay dapat lamang tumagal ng 1 minuto, tama. Medyo masinop ka. Ang 1 minuto ay sapat na upang may print ang mga kasanayan sa iyong utak, oo. Sabi ng demonyo. Okay, salamat Ginoo. Sabi ni Linfang habang nakapikit. Hindi na siya makakilos ng pabaya ngayon kaya pinakawalan niya ang mga wasak niyang kaluluwa na namuo sa utak niya para protektahan ang sarili. Maaring mangyari ang anumang bagay at kailangang gamitin ni Linfang ang lahat ng kanyang lakas upang maiwasan ang isang aksidente. Pagkaraan ng 1 segundo, naramdaman ni Linfang ang pagpasok ng demonyo sa kanyang utak. Ang makadiyos na kamalayan ng demonyo ay hindi kapanipaniwala at naglalaman ng isang makapangyarihang kapangyarihan, ngunit dahil ang kanyang lakas ay seliado ang kanyang makadiyos na kamalayan ay higit na mahina kaysa sa kung ano ang nararapat. Kung hindi, ang kamalayan ni Linfang ay naduraj. Nagbabago ang kamalayan ni Linfang. Biglang may lumitaw na siluwet at ang taong iyon ay nakangiti ng madilim. Kaagad pagkatapos, umalis sila sa kamalayan ni Linfang. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at labis na nasiyahan. Ang makadiyos na kasanayan sa kamalayan ay hindi kapanipaniwala, ngayon ang aking kaluluwa ay napakalakas. Ang makadiyos na kamalayan ay maaaring lumikha ng isang tansong kampana na ang singsing ay maaaring makatigil sa mga tao at kahit na mabura ang kanilang kaluluwa. Kasabay nito, maaari itong maging isang tansong kampana na ginagamit para sa pagtatanggol. Kahit na hindi ka pa nakakalusot sa layer ng Tianqi, ang iyong kaluluwa ay napakalakas na at maaari kang magsama-sama sa Earth, kaya maaari mo nang simulan ng pagsasanay nito, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi magiging kasing lakas kumpara sa kung nakalusot ka sa layer ng Tianqi. Kung gusto mong magsanay ngayon, kaya kung maghintay. Paliwanag ng demonyo. Siya ay isang hindi kapanipaniwalang cultivator, malinaw na naiintindihan niya kung bakit gustong matutunan ni Linfang ang makadiyos na kamalayan. Ang kanyang unang dahilan ay upang maging mas malakas sa hinaharap, ang kanyang pangalawang dahilan ay upang protektahan ang kanyang kamalayan at maiwasan ito mula sa pag-atake o pagnanakaw. Salamat sa iyong pag-unawa, sabi ni Linfang na tumatango. Kumislap ang silweta niya at lumayo siya ng ilang kilometro at naka-cross-leg. Pagkatapos, nagsimula siyang magsanay ng makadiyos na kasanayan sa kamalayan. Tulad ng sinabi ng demonyo, hindi pa nakakalusot si Linfang sa layer ng Tianqi. Kahit na umasa siya sa kanyang makapangyarihang kaluluwa, hindi niya nagawang i-deploy ang pinakamataas na kapangyarihan ng kasanayan. Ang kanyang kamalayan ay hindi makagalaw ng masyadong malayo sa kanyang katawan. Maliban kung ang kanyang kalaban ay direktang nasa harap niya, hindi sila maaaring atakihin ni Linfang. Gayunpaman, palagi niyang magagamit ito para sa pagtatanggol. Ang kasanayang iyon, kahit na ito ay medyo mahusay, ito ay hindi isang hindi maarok na kasanayan. Kung hindi, hindi ito matututunan ni Linfang. Pagkaraan ng 3 araw, tumigil si Linfang sa pagsasanay nito, tumayo at naglakad patungo sa demonyo. Matyaga ang demonyong iyon ngunit sa kanya, ang 3 araw ay wala. Ilang taon na siyang naghihintay doon. Sa kabuuan, kahit ang mga taon na iyon ay mabilis na lumipas dahil nagsasanay sa paglilinang sa buong panahon. Paano mo ito nagustuhan? Tanong ng demonyo. Kahit na napapaligiran ng masasamang ilaw ang demonyo, mukha na talaga siyang normal na matanda ngayon. Para siyang nabawasan ng kasamaan pagkatapos manatili sa ilalim ng impluensya ng batong selyo sa loob ng maraming taon, o marahil ay tumanda lang siya. Master, may isa pa akong hiling. Patawarin mo ako sa pagiging demanding ko, sabi ni Linfang, yumuko sa napakagalang na paraan. Ang demonyo ay biglang naging tense at hindi komportable. Ano na ngayon? Para bang hindi naramdaman ni Linfang ang pagkabalisa ng kanyang kausap, dahan-dahan niyang sinabi, Guro, ang pagpapakawala sa iyo ay isang bagay na nakakasira ng lupa.
Sa makatuwid, mangyaring turuan ako ng isang makapangyarihang pamamaraan ng liksi upang makaalis ako kagad kapag nakalaya ka na. Ikaw ay isang tusong bata. Marunong ka talagang magsamantala sa kasawian ng isang tao. Mukhang naiinis ang demonyo. Malinaw na sinasamantala ni Lin Fang ang kanyang kasawian ngunit naiintindihan iyon. Si Lin Fang ay mas walang hiya kaysa sa demonyo. Guro, mangyaring maging mapagbigay upang patawarin ako. Sabi ni Lin Fang, napakagalang na yumuko muli. Galit na galit ang demonyo ngunit wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang kahilingan ni Lin Fang. Okay, tuturuan kita ng isang makapangyarihang agility technique. Ito ay isang pamamaraan na nilikha din noong unang panahon. Ito ay ang Xiaoyao Step Agility Technique. Ito ay matatagpuan sa Xiaoyao Agility Technique Book. Pero ngayon kailangan mong ipangako sa akin na ito na ang huling kahilingan mo. Sabi ng demonyo na hindi komportable. Nakakagulat, gusto ng demonyo na ituro sa kanya ang Xiaoyao Agility Technique. Ang parehong aklat ng Xiaoyao Agility Technique na narinig ni Tang Yuyu sa misteryosong mundo. Naglalaman ito ng teknik na tinatawag na Xiaoyao Step Technique na parang hindi ka panipaniwala. Sina Lin Fang at Tang Yuyu ay ninakaw pa ito mula sa isang kalaban ngunit ito ay isang hindi kumpletong bersyon. Ang gustong ituro ng demonyo kay Lin Fang ay marahil ang kumpletong bersyon. Si Lin Fang ay labis na nasa sabik ngunit ang kanyang ekspresyon sa mukha ay hindi nagpapakita ng kanyang nararamdaman. Mukha siyang kalmado gaya ng dati. Maraming salamat, guro. Ipinapangako ko sa iyo na ito na ang aking huling kahingan. Dahan-daang yumuko si Lin Fang at naglakad pabalik. Katulad ng isang sandali bago, ang demonyo ay pumasok sa kamalayan ni Lin Fang ngunit sa pagkakataong ito ay mapoprotektahan ni Lin Fang ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga nasirang kaluluwa at ang mga kamalayan na bronze bells. Ngunit hindi sinubukan ng demonyo ang anumang bagay na nakakalito, pumasok lang siya sa utak ni Lin Fang at ipinasa sa kanya ang Xiaoyao Step Technique. Nang umalis ang demonyo sa kamalayan ni Lin Fang, nakita ni Lin Fang ang pamamaraan at natuwa siya. Gaya ng inaasahan, ito ay ang Xiaoyao Step Technique at naglalaman ito ng isa pang pahina kaysa sa nakuha ni Lin Fang dati. Tulad ng inaasahan, kumpleto ang pamamaraan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 834, Infinite Demon Print. Ang Xiaoyao Step ay naglalaman ng 81 iba't ibang uri ng mga hakbang kung saan ang bawat isa ay nagtataglay ng iba't ibang mga pagkakaiba-iba, 361 mga pagkakaiba-iba upang maging eksakto. Masyadong mababa pa rin ang cultivation level ko. Isip ni Lin Fang, pinag-aaralan ang agility technique. Habang siya ay natututo ng higit at higit na makapangyarihang mga kasanayan, napagtanto niya na ang kanyang antas ng paglilinang ay nanatiling isang problema. Hindi niya maintindihan ang mga pagkakaiba-iba ng huling hakbang kaya hindi niya talaga matutunan ang kasanayan. Kung nagawa ni Lin Fang na makabisado ang buong authentic at anti-gang Xiaoyao agility technique, magiging imposible siyang matamaan. Walang cultivator ng TNC layer ang mga ngahas na hamarang sa kanyang daan. Gayunpaman, si Lin Fang ay nagtataglay ng napakalakas na kaluluwa. Pumasok siya sa kanyang madilim na mundo at sumanib sa Earth. Sa kanyang malawak na kamalayan, may silhouette na gumagamit ng Xiaoyao agility technique na parang sinusubukan nilang ituro ito kay Lin Fang. At, walang kamalay-malay na sinusundan sila ni Lin Fang. Kakaiba, parang ang silhouette na iyon ay siya mismo, si Lin Fang. Pagkalipas ng 2 araw, huminto si Lin Fang sa pagsasanay. Nakapikit ang kanyang mga mata nang magsimulang kumukutitap ang kanyang silhouette. Ang Xiaoyao step technique ay nagpahintulot sa kanya na malayang gumalaw at napakabilis na maraming anino ang lumitaw sa hangin. Walang makakita kung nasaan talaga siya dahil imposibleng makilala si Lin Fang sa lahat ng silhouette sa hangin. Pagkalipas ng 7 araw, makakagalaw si Lin Fang sa hindi kapani-paniwalang bilis. Kasama ng kanyang wind intent, mas mabilis siya ngayon kaysa sa sinumang cultivator ng TNC layer. Kumbinsido si Lin Fang na ang antas ng kanyang paglilinang ay maihahambing na ngayon sa maalamat na rock. Marahil ay mas mabilis pa siya kaysa kay Rock. Isang silhouette ang lumitaw sa harap ng Demon Seal Mountain. Ang demonyo ay nandoon pa rin at sa magaspang, ang bato ay nananaig pa rin sa kanyang kapangyarihan. Natutunan mo ba ito? Tanong ng demonyo habang nakangiti. Tumanggo si Lin Fang at sinabi, "Oo, okay. Ngayon, buksan ang iyong kamalayan, ituturo ko sa iyo ang unang bahagi ng free live skill. Pagkatapos mo akong iligtas, ituturo ko sa iyo ang kumpletong bersyon. Magagawa mong pagsamahin ang 3 buhay sa isa. Ikaw ay magiging isang Buddha, isang demonyo, pati na rin ang iyong sarili. Wala nang magkukumpare sa iyo sa kasanayang iyon." Sabi ng demonyo sa paraang mapang-akit. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Lin Fang ngunit nanatili siyang cool-headed. Pakiusap. Sabi ni Lin Fang habang naka-cross-legged at binubuksan ang kanyang kamalayan. Ginagamit pa rin niya ang kanyang bronze bell para protektahan ang sarili. Kung aatakehin siya ng demonyo, magising si Lin Fang. Hindi niya kayang bigyan ng pagkakataon ng demonyo. Ang 3 buhay na kasanayan ay mas mahalaga kaysa sa Xiaoyao agility technique. Ang kamalayan ng demonyo ay pumasok sa kamalayan ni Lin Fang at nagsimulang mag-print ng kasanayan sa kaluluwa ni Lin Fang. Sa wakas, ang kasanayan ay napakalakas kaya napailing si Lin Fang. Nanatiling buo ang kanyang bronze bell kaya hindi siya nasugatan. Si Lin Fang ay determinado na makuha ang kasanayang ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay lumabas ang demonyo.
Si Linfang ay hindi gumagalaw, nakaupo pa rin na naka-cross-legged at sinisiyasat ang mga alaala. Ang unang bahagi ng kasanayan ay ang bahagi ng demonyo at ito ay malawak at brutal. Naglalaman ito ng pasabog na kapangyarihan ng Earth at ng langit. Nagsimulang magsanay si Linfang. Si Linfang ay isang patak ng tubig sa karagatan ng Kamalayan. Pinaikot niya ang lakas ng Heroka sa isang hindi kapanipaniwalang puwersa, hindi nagtagal ay naging kasing tigas ng bakal ang kanyang laman. Pagkatapos ay naging demonyo siya habang nakaupo sa karagatan ng enerhiya ng demonyo. Ang demonyong si Chi ay naging mas makapangyarihan. Nagsimulang kumikislap ang mga ilaw ng demonyo sa paligid ni Linfang at pumutok sa kalangitan. Magpakailanman sa mga panahon, isang mystical voice ang kumalat sa hangin, iyon ay isang demonyo. Si Linfang ay mukhang kalmado habang napapalibutan ng hindi kapanipaniwalang demonyong si Chi. Naghahari sa sansinukob, sabi ulit ng demonyo sa kakaiba at mystical na paraan. Ang kanyang buong katawan ay nagkakalat ng walang katapusang dami ng liwanag. Lahat ay masama, ako ang simula at ang wakas. Wala akong magagawa. Wala namang bawal. Kaya kong patayin ang lahat ng Diyos. Sabi ng demonyo. Pinatayo ng demonyong si Chi ang katawan ni Linfang. Ang kapangyarihang ipinahiram ko sa iyo ay para durugan ko ang buong mundo. Infinite Demon Print, patayin. Galit na sigaw ng demonyo. Ang nakakatakot na purong chi ng Earth at ang langit ay naging demonyong chi na maaaring sirain ang mismong Earth at ang langit. Si Linfang ay ganap na naging demonyo. Infinite Demon Print, patayin. Sigaw ulit ng nakakatakot na boses. Sa pagkakataong ito ay pinakawalan ng nakakatakot na demonyong si Chi. Walang mga dagandong, ngunit ang langit at ang lupa ay gumuho. Ang nakakatakot na demonyong print ay naging isang bundok na inukit mula sa Demonic Energies. Boom! Bumagsak ang Demon Print sa salitang seal sa bundok ng Demon Seal, na biglang naging baluktot. Ang bundok ay biglang nagsimulang yumanig ng marahas at lumitaw ang isang bitak. Wahahaha, wahahaha. Itinaas ng demonyo ang kanyang ulo patungo sa langit at tumawa ng galit. Sinimulan niyang kunin ang mga piraso ng bundok na iyon at itinapon sa paligid. Sa sandaling iyon, binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at naging normal muli. Bumaba ang tingin niya sa mga kamay niya, nawawala siya. Nang may sagawan niya ang free live skill, naramdaman niyang hindi niya mapigilan ang sarili. Naging demonyo siya at nagsagawa ng nakakatakot na pag-atake. Nang makita ni Linfang ang bundok, naunawaan niya. Hindi nakakagulat na ang demonyo ay nakinig at sumunod sa kanya, tinuruan pa niya siya ng makajos na kamalayan at ang Xiaoyao step technique. Ang demonyo ay hindi kailanman nagtiwala kay Linfang, kaya paano niya may lalagay ang kanyang kapalaran sa mga kamay ni Linfang. Itinuro niya sa kanya ang bahagi ng demonyo ng tatlong buhay na kasanayan upang si Linfang ay maaaring maging kaparehong demonyo na katulad niya. Ilang sandali bago, ang boses na naririnig ni Linfang ay sa demonyo, pareho silang nasa symbiosis at hindi napigilan ni Linfang ang kanyang sarili. Hiniram ng demonyo ang katawan ni Linfang para salakayin ang bundok. Si Linfang, sa huli, ay kumilos bilang isang puti para sa demonyo. Alis na ako. Ginamit ni Linfang ang kanyang Xiaoyao agility technique, ang kanyang silhouette ay kumikislap at siya ay nawala sa malayo. Ayaw na niyang manatili pa doon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 835, Magic Body. Boom boom boom. Nakakatakot na mga dagandong na kumalat sa hangin habang ang Earth at langit ay tila gumuho. Ang mga hayop sa Death Valley ay gumagapang at ang mga makakalipad ay hindi makakalipad ng napakataas sa kalangitan. Patuloy na kumakalat sa hangin ang mga kaluskos at pagsabog at ang mga naglalakihang bitak ay lumilitaw sa lahat ng dako sa lambak. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang mga itim na ulap na tumatakip sa buong kalangitan. Hindi lamang ang lambak, ang mga ulap ay umaabot sa labas ng mundo. Sa sandaling iyon, sa labas ng Death Valley, may ilang tao mula sa East Sea Dragon Palace. Halos sigurado sila na mamamatay si Linfang sa loob ngunit kung sakaling manatili siya sa gilid para tumakas, kailangan nilang maghintay. Sa sandaling iyon, itinaas nila ang kanilang mga ulo at nakita ang mga itim na ulap ng demonyo na lumalawak palabas ng may hindi kapanipaniwalang puwersa. Ano ang nangyayari? Ang chi na iyon ay tila nagmumula sa kailaliman ng Death Valley. Nagkatinginan sila na parang natatakot. Walang makakaligtas sa loob ng Death Valley. Mayroong, ayon sa mga alamat, isang napakalaking demonyong seal na bato sa Death Valley at isang demonyo na ang mga kapangyarihan ay natatakan. Ngunit iyon ay mga alamat lamang at walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tila totoo ang mga alamat. Talagang tila isang demonyong si Chi ang nagmumula sa Death Valley. Boom boom boom. Tumunog ang mga pagsabog, malakas na yumanig ang lupa, at maging ang mga nasa labas ng Death Valley ay malinaw na naramdaman ito. Ha ha ha, ako, lumabas na rin sa wakas ang tatlong buhay na demonyo. Ang aking kapangyarihan ay nabuklod sa libu-libong taon, ngunit ngayon ay babawiin ko ang lahat ng pag-aari ko. Napakalakas na sabi ng demonyo. Ang kanyang boses ay umalangaw ng libu-libong kilometro ang layo sa malayo. Nagbalik na ang tatlong buhay na demonyo. Lahat sila ay tumingin sa direksyon ng lambak, mayroong isang itim na silhouette sa kalangitan na napapalibutan ng mga itim na ulap. Ang itim na silhouette pagkatapos ay tumalon ng mas mataas sa kalangitan at pumasok sa bagyong gawa sa itim na ulap.
At pagkatapos ay wala nang makakakita nito. Sa wakas ay huminto si Linfang, basang-basa siya sa pawis sa pagtakbo palayo. Huminto siya at tumingin sa langit. Ang demonyo ay umalis, nakakagulat. Ipinahiram niya sa kanya ang kanyang lakas upang basagin ang selyo at pagkatapos ay umalis. Bago umalis ang demonyo, naramdaman ni Linfang na tumingin sa kanya ang demonyo na may intensyong pumatay. Pinagpapawisan si Linfang dahil sa takot. Alam niyang hindi niya kayang kalabanan ang Three Lives Demon. Marahil ay itinuring ng demonyo na si Linfang ay masyadong mababa at hindi mapakali na pumatay ng walang sinuman. O marahil ay nagpapasalamat siya na ipinahiram sa kanya ni Linfang ang kanyang katawan upang sirain ang selyo. Hindi alam ni Linfang kung bakit siya iniligtas ng demonyo, ngunit hindi na ito mahalaga. Nakakuha siya ng hindi kapanipaniwalang mga kasanayan at diskarte. Nilinga ni Linfang ang nabasag na bato ng Demon Seal at tumakbo patungo sa mga nabasag na piraso ng bato. Pagkalipas ng 2 minuto, dumating si Linfang kung saan binasag ng demonyo ang bato. Ang dambuhalang bundok ng demonyong selyo ay sumabog, ang mga piraso nito ay nasa lahat ng dako. Kahit na ito ay ganap na nasira, hindi maiwasan ni Linfang na humanga sa hindi kapanipaniwalang batong iyon. Nabasag man, hindi naging pulbos. Hinawakan ni Linfang ang isang piraso sa lupa. Nabasag ito ngunit sa masusing pagsisiyasat ay tila kaya nitong pagalingin ang sarili. Ang ikinagulat ni Linfang ay isang salita ang lumitaw sa bato. Seal, at naglalaman pa rin ito ng mapang-ipang enerhiya. Hindi nakakagulat na ang bato ay itinuturing na isang hindi mabibaylang kayamanan, maaari pa nga nitong pagalingin ang sarili nito. Kinuha ni Linfang ang bato at tumingin sa lugar kung saan nakulong ang demonyo. May isang malaking butas kung saan tumutubo na ngayon ang isang malaking puno na mukhang masama. Ilang body ang nakasabit sa puno, sila ay itim at naglalaman ng nakakatakot na demonyong si Chi. Ang mga cultivator ng layer ng Tianqi, kapag nagsasanay sa pag-iisa at kung ang kanilang layunin ay sapat na malakas, ay maaaring makagawa ng mga kristal ng layunin. Soon cultivators, kapag nagsasanay ay naiintindihan ang abstruse na enerhiya at kung sila ay nagsasanay ng matagal, maaari silang makagawa ng mga malabo na kristal. Ang Three Lives Emperor ay nagpractice doon sa loob ng 1,000 taon. Siya ay demonyo kaya syempre, hindi posible para sa kanya na mag-produce ng intent o abstruse crystals kapag nagsasanay. Sa halip, nabuo ang mga demonyong body na ito. Mula sa mga alamat na itinayo noong unang panahon, ang pinakamalakas na cultivator sa mundo ay maaaring gumawa ng mahalagang kayamanan habang nagsasanay. Maaari silang gumawa ng Buddha body, habang ang mga demonyo ay gumawa ng mga demonyong body. Iyon ay mga kayamanan sa mga nagsasanay ng mga kasanayan sa demonyo. Isip ni Linfang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na kumikinang. Agad niyang sinunggaban ang lahat ng demonyong body. Biz. Isang nakakatakot na kamatayan at pinalibutan ng demonyong si Chi ang mga demonyong body na ito. Kumuha si Linfang ng ilan pang mga bato ng demonyong selyo, maliliit, malalaki. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid niya at nalaman niyang napapalibutan siya ng mga hayop. Wala na ang demonyo at naiwan niya ang demonyong body. Naramdaman sila ng mga hayop na iyon at sumugod sila. Nakapagtataka, wala doon ngayon, tao lang, kalokohan. Sinumpa si Linfang. Parang bakal ang katawan ng mga hayop na iyon. Hindi mananalo si Linfang laban sa kanila at taglay nila ang Death Chi para dahan-dahan siyang iwaksi. Kahit na sila ay mababa ang antas, sa kanilang nakamamatay na Chi, maaari pa rin nilang patayin ng mga batikang cultivator. Kung hindi naramdaman ni Linfang ang kanilang pagkamatay Chi nang pumunta siya sa kailaliman ng lambak, namatay na sana siya. Sa kabutihang palad, naramdaman niya ang kanilang Chi at ginamit ang kanyang palasyo para protektahan ang kanyang sarili. Kung may ibang tao na pumunta sa lambak, kahit isang mas malakas kaysa kay Linfang, malamang na namatay sila. Biz. Biz. Nagkaroon ng nakakatakot na hangin habang si Linfang ay biglang nakaramdam ng hininga. Sumimangot si Linfang at tumingin sa isang napakalaking halimaw na papalapit. Nakakatakot na uwak. Pinaikit ni Linfang ang kanyang mga mata. Tiyak na hari ng mga uwak ang uwak na iyon. Noong unang dumating si Linfang sa Death Valley, hindi pa nagpakita ang hari ng mga uwak. Siguro dahil masyadong maliit ang iniisip niya tungkol sa isang maliit na cultivator ng Zuan Chi layer, hindi karapat-dapat si Linfang ng atensyon nito.